Okay, isang magandang araw, gabi sa inyo mga kaibigan, Okey. mga kapatid. At Hmm, tayo ay nasa 197 yata. Oo yata. nga, no? Siguro. To 200 na tayo. Hmm, So, bale last week, kung kasama namin kayo, pinag-usapan natin na wag daw masyadong mag-focus dun sa mga vision. okey. No? Hmm, Kasi yung mga context, no? Second Corinthians, hmm, mga taga-Korinto, okey. mga Hmm, taga-Korinto, okey, tama, ano, meron silang super apostle, okey. medyo ayaw nila kay Paul, Mm, medyo bias sila kay Paul, hmm, kasi meron silang idol na mga apostle, hmm, super apostle. hmm, At yung mga super apostle daw na ito, hmm, di umano, hmm, ay maraming mga credentials, okey. no? At isa sa mga credentials na yon Hmm, is yung vision okey, or pwedeng madami daw silang experience na vision, okey. mga pinapakita at revelation sa kanila na Hmm, uso ngayon. hmm, Uso to sa church ngayon eh. ah, Ngayon, ito naman si Paul, nagsulat ng isang epistle sa chapter 12 ng Second Corinthians hmm, na tila wag daw mag-focus doon. hmm. Bakit, sir? Kasi, kumbaga madali lang kasing sabihin na sabi ni Lord, eto yung pinakita sa'kin. Tsaka baka yung tao ma-mislead na kailangan laging may gano'n. So, Ma kumbaga, hindi na magiging diligent yung tao na magbasa ng Bible, na makinig ng salita ng Diyos, na i-check muna kung yung sinasabi ba noong mga super apostle na yun, ng mga vision is talaga ba na Yun na nasa counter check, Bible? no? Yun Oo. na counter check dahil Oo. saka baka yun na lang yung Laging maging hahanapin. yan. Kapag walang ganun, di ba? No? Oh, So hindi siya hindi totoong pampus apostol. ang dating, ano? Oo. Which is kadalasan sa simbahan ngayon, yun yung hinahanap kasi mas nakaka-attract daw ng tao yung ganun eh. Oo, parang mukhang highly spiritual ang dating. Oo, nung Parang yung ganun. tao magkakaroon ng sense na, ay gusto ko rin ganun. Mm, mm, In a mm. wrong way. Mm, mm, Ah, mm. Sabi ni Paul, wag daw tayong focus sa ganun. Oo, yes. totoo yun. May ganun. Yes, possible Pero, naman may gano'n, oo. Pero hindi yun yung highlight. oo, at hindi Hindi. 'yun yung standard. So, Okey, okay, game. 11. hanggang 13. Para na akong baliw pero kayo ang dahilan kaya ako nagkaganito. Kayo sana ang dapat na pumupuri sa akin. Kasi kahit na wala akong kwenta, hindi naman ako daig ng mga super apostles na yan. Nagtiyaga talaga ako para ipakita sa inyo ang mga sign ng totoong apostol, Okey. mga himala at Hmm. mga nakakabilib na bagay. Kailan ba kayo nalugi sa ibang mga churches? Nalugi lang kayo nung hindi ko kayo hiningan ng tulong. Sorry kung naging unfair ako. Eh, Sarcastic pa rin naman si Paul dito, pero ang hina-highlight lang dito is, um, awkward na nga kay Paul, na ang ikuwento niya is yung kanyang sarili, Awkward na nga kay Paul na Hindi i-ano niya yung naman mga achievement niya, hindi naman tsaka kasi talaga dapat hindi sana naman kung talaga dapat na pwede sana lang ang sana, no? sine-share na natin is si Christ, ano yung mga pinag-uutos niya at kung papaano tayo magiging katulad at kawangis ng ating Panginoong Hesus. However, concern kasi si Paul na hindi sa sasabihin ng mga super apostle. Concern siya na baka itong mga taga-Corinth ay masway ng maling doktrina at masway ng maling standard nitong mga super apostle. So, baka datnan niya itong mga tao na to on the wrong. So, masayang yung kanyang sinimulan na gawain ng Diyos sa kanila. Ngayon, napilitan tuloy siya na mag-boast. Again, itong pagbo-boast na to is Napilitan, oo. hindi selfish. May Okay? point siyang dinrive kasi. Oo. Bakit ba niya pa ito ginawa? Oh, ang point niya is kung ang standard is sabihin natin na merong mga signs and wonders, meron din si Paul. In fact, yung mga signs and wonders na ginawa ng Diyos through kay Paul is very evident na sila mismo, kino-call out nga ni Paul yung Corinth, na kayo mismo, aware kayo. Hindi nyo Oo. maide-deny na ginamit si Paul dun sa mga signs and wonders na yun. However, ang problema nga lang dito is si Paul is, kumbaga, is very humble. Nagsorry pa siya.
Ba't siya nag-sorry? Kung sa tingin nyo is kasalanan na hindi ako humingi ng tulong sa inyo, then pasensya na. Gulo, no? Bakit ayaw niya na humingi ng tulong sa sa mga taga-Corinth? Una sa lahat is because ayaw niya na may masabi Issue. may ma-issue yung mga tao laban sa kanya. Though hindi laging ganito kumbaga case to case basis to. May mga churches na si Paul is tumatanggap ng support. Pero sa kanila hindi siya tumatanggap ng support. Una nga is because dun sa issue, and pangalawa, mamaya babanggitin na mas after si Paul, hindi doon sa contribution nila monetarily, kundi after siya doon sa repentance at saka yung tunay na pag-ibig ng Corinth sa kanya. Kasi lalabas lang yun eh. So, kung itutuloy natin, sabi dito, bakit ba hindi nagsusupport minsan yung church sa mga ministers? Okay. Supposedly, privilege enough na makatulong at maging kaisa tayo sa gawain ng Diyos eh. It might be kaya hindi sila tumutulong is because wala silang pakialam. Sige, ano tayo? Doon tayo sa side ng ng members. Maaaring wala silang pakialam. Mga pwedeng dahilan. Sige. Ayun, maaaring wala silang pakialam. Bakit walang pakialam ang isang tao? Hindi siya talaga part ng church kung ganun. Baka nag-attend lang, baka ganun. Ayun, totoo. Hindi pa nila nakikita yung contribution, yung ambag nila. Hindi nila nakikita yung need. Oo. Then pangalawa is maaaring wala naman akong benefit na makukuha dito. Ang point nun is, investment yun, hindi siya bigay. yun nga, Oo. ang point is hindi natin nakikita yung church bilang isang body. Okay. Kumbaga parang isang pamilya na hindi naman yung mapapakinabangan mo sa pamilyang ito ang habol mo eh. Kapatid mo to, o kaya anak mo to, magulang mo to. It's very obvious na at given na magtulungan kayo. Hindi yung kung ano yung madedrive mo. Meron kang pananagutan sa mga kasama mo. May sense of responsibility. Yes, pero ba't nga ba ganun? Yung mga iba wala? May mga tao kasi na they profess to be a Christian but they don't want to be bothered. Yun. Pag na-inconvenient. Kapag may mga inconvenience or sabihin natin maglalabas ng pera or mag-e-effort, parang ayaw na nila. Gusto lang nila, mag-a-agree lang sila dun sa sineshare. Pero pag Amen. Mag-amen. pero pag magre-require na ng repentance, ng effort, ng turning away from sin or sabihin natin na pursuing yung kalooban ni God, nahirapan sila. Kaya alam mo, iba talaga yung church na birth out ng persecution eh. No? Oo din. No. Oo. Kasi minsan dahil nga civilized tayo at wala masyadong issue dito sa Christianity, very welcome, Yes. tanggap, Ah. we are a Catholic country daw, hindi tayo na-persecute, Yes. hindi tuloy natin nakita yung kahalagahan. Madalas din natin nakikita yung kahalagahan. Oo. Actually, Kasi ibang mga lugar na mga persecuted, yung pagbabasa ng Bible nila, baka bawal yun eh. Baka actually, pinapatay yung mga ganun eh. actually sa atin parang it's a big deal na yung mga small persecution pero pag kinompare mo sa mga persecution sa ibang bansa. Ano mga persecution natin na aanuhan natin? Halimbawa, hindi pinansin, Yung mga ganun hindi lang. pinakinggan, nagtampo, mga ganun lang. Mga ganun kaliit na Mga bagay. hars. O kaya na-offend dun sa Bakit- sinabi. Bakit ganun nila ako tanungin nung hindi ako umattend? Yun. may So, mga ganun. anong problema? Minsan lang, di ba, mga ganun, Ah. maliliit na bagay. Tapos, sa kabilang banda, yung ibang mga ministers and apostles o yung mga members ng church, pinapatay, Oo. yung tinutugis, di ba? Pero kapag nakita-kita sila, nakaka-refresh ng Yes, faith, di ba? exactly. Kapag gano'n, di ba? So, kumbaga, Ano yung spoiled ba sa tingin mo yung church na gano'n? O privilege? Very- possible na privilege or Very merong privilege ang entitlement doon. O kaya hindi nila talaga nauunawaan yung suffering na sinasabi para maging kapartake ka ng body ni Christ. Kasi part yun eh. O di good for you na hindi ka nagsasuffer ng ganun. On the other hand, baka pwede kang tumulong on a Doon sa mga different... nagsasuffer naman. Pwede naman yung gano'n. Ano? Pero kumbaga, naiintindihan ko rin naman yung ibang mga members bakit hindi sila basta-basta nag-i-invest agad. Kasi may na-encounter akong ganyan eh. Yung napaka-friendly, kinaibigan ako, ganyan-ganyan. Tapos, Tangang ka, gano'n. ang hihingi ng support, bibigay sa missions. Tatlo yung mag-share ako, kaisa ako sa missions, or magbibigay ako ng pera, or through prayer.
Wala naman ng Tatlo. sabi ko, okay lang po ba through prayer kasi in the first place is meron po ako sariling church and I am supporting yung cause po ng church namin kasi ang hinihingi sa akin, sige po kung hindi po kayo makakapagbigay ng pera baka gusto niyo mag-refer ng ibang tao na pwede makatulong, na-off ako, na-turn off ako. Kasi, Kasi, ano yung para siyang tao na nagsusolicit? Ganun ba ang dating? tatlo yung pwede kong Bakit gawin. ba? For what Ni-refer cause? din kasi ako ng ibang tao. Ano Pero- sila parang sa missions. Mission. May mga pinakita pa sa akin presentation, ganyan-ganyan. Buti na lang. So, ibang lugar ba? Ganun. Ibang bansa. Ay, Buti ibang- na lang. Galing na tayo sa charismatic. Medyo kabisado na natin yung mga ganong galawan. Okay. Yung ang dating, parang napaka-noble nung gagawin. Tapos after ng conversation na yon, wala na kaming sumunod na conversation. Humingi ako ng pasensya kasi I cannot do kung ano yung pinagagawa because meron akong conviction na yung local church ko muna ang una kong tulungan before yon. Ala ng reply, ala ng comment, ala ng, ang sabi, pag ang pwede kong piliin, prayer. Ito yung mga isama nyo under prayer. Wala namang sinesend na Pero nung una, nang manghihingi, ang daming mga sinesend na mga portfolio, ganyan-ganyan, na pwedeng sagutan. Ako naman, nung nanghihingi na siya ng mga contacts na pwede niyang kausapin na baka magbigay sa kanya, sabi ko, Na-off ka daw. na-off na ako, sabi ko, hindi ko sinabi na off ako. Sabi ko na, pasensya na po, hesitant po ako magbigay ng contacts if ako din po mismo naman is hindi ako nagbigay. Yun yung point ko. Sinabi mo yun. Sinabi ko. Kasi, Pero kilala mo na itong... Hindi. Hindi mo ni-refer lang sa akin. Local Talagang hinintay niya ako. Ang nag-refer sa akin, estudyante ko na Christian din. Siguro itong Christian na to is nahiya. So, nagbigay lang siya ng konti. one time or something. Doon ako na-off. So, kumbaga, naiintindihan ko yung current Christian kung sa part na nag-iingat sila sa pagbibigay. And dahil si Paul... Pwede din naman. Oo. And dahil si Paul, na-recognize yun, kaya ayaw tumanggap ng personal na tulong galing sa current Christian. Yan. Si Paul. Ibig sabihin, kung pang personal niya. Dapat sensitive ka din. Yes, mga ganun, exactly. Kasi hindi lahat ng tao magkakamuka. Diba? Pero na-off ako doon. Parang, pag ang dating sa akin nun, hindi pala genuine na fellowship ang gusto nitong tao. Naghahanap lang talaga siya. Kasi after nun, wala na siyang minessage, wala na siyang sinabi na Ito po yung kailangan kahit pag-pray. sabi niya, pag-isipan ko daw, ganyan-ganyan. Hindi naman ako kinontak. So, parang nakita ko, okay. So, ang dating sa akin, just because hindi ako nag-agree na magbibigay ng pera pero ibang way ako tutulong, ala na. Ayun. So, kumbaga, mula nun, medyo ilag na ako sa mga ganong scheme. Medyo ka na. And tayo, taas na yung guard mo. and tayo, ingat din tayo sa mga Ganun. ganon per se. And if tayo naman yung nagmi-minister, hanggat maaari, wag tayo, Manghihingi. wag tayo nang hihingi sa mga hindi naman talaga natin locally kasama sa loob ng church. Okay? Kasi parang ang turn off nun hindi mo na nga ka-member ng church, tapos manghihingi ka. O kaya naman, kauusap nyo lang, tapos yun na agad yung ipupush. Parang networking ang dating. Oo, parang pinackage mo lang, nanghihingi lang talaga kayo ng pera. From that time, wala na akong narinig na conversation or any message dun sa tao na yun. Sabi ko, ang daling sabihin na napaka-noble ang ginagawa mo, na ganito, ganyan-ganyan, ito yung mga sinesharean mo, pero facade lang pala kapag mga ganun ng cases. Ayun. So, dito si Paul, nag-a-apologize siya if hindi man siya tumatanggap ng tulong. Maintindihan natin. Pero ano pa, sa tingin mo, sir? Minsan, kaya hindi rin nagbibigay, kunyari, baka hindi na-spend ng tama naman ng simbahan. Possible Pwede din. naman yun. Or sabihin natin na walang Luxurious. or sabihin natin walang pambigay on that time. Pero kung natin walang pambigay pero concerned ka, sabi nga ni Paul, yung kabilang church is nakapagbigay even beyond their poverty. Sir, paano yun? Kunyari, yung pastor mo is luxurious yung lifestyle. Pwede mo ba siyang kontrahin o pagsabihan? Kunwari, luxurious Or questionin? Part ng isang minister na kinakikitaan tayo ng modesty.
sa ating paggasta. Hindi tayo May ano ba mayabang, dun, hindi tayo meron ba tayong biblical standards doon na kapag Meron. minister ka, dapat hindi luxurious yung buhay mo? Kasi 'di ba kunyari sa gobyerno, Mm. kunyari ikaw ay isang hepe or DILG Oo, ka, kailangan may sasakyan ka, ganun. hindi kailangan hindi luxurious yung buhay mo. Ay sa bangko pala yung kailangan ganito yung sakyan kasi baka Ah, hindi maniniwala sa'yo. ah, Dapat naman talaga ganun eh. Alam mo mm. kung bakit mainam ganun? O hindi ka takaw na sa kidnap. Saka di Di ka ba? pag-iisipan, Hindi mo no? pag-iisipan ng negative. Hindi yung nagpapanggap ka. Okay? Kunwari, maganda yung sasakyan mo. Wala namang masama doon kung may kakayahan ka namang bumili. Oo, kung afford mo naman. Hindi naman pera ng simbahan yung pinambili. And kung pera man ng simbahan doon sa sabihin natin na basic needs, kasi talagang church ang nagsusupport sa minister supposedly lalo na yung mga full-time ministers Wala namang mali. Kaya nga lang, kumbaga, meron silang accountability doon sa mga expenses na Ayun. inaano nila. Kaya mainam sana as a minister, wag tayong sabihin natin extravagant. Ayun, nabuhay. Oo. Pero ngayon kasi pinapauso nila yun no? Pastor ka! Ah, Di ba? Parang si David. nag-ano Parang kasi yan si Solomon. Nagsanga-sanga na yan yung mga principle ng manifesting. Di naman biblical yan ang sinasabing may Yung to call things universe, that are not as though they were, si God yun, hindi natin power yun. Mm-mm. Di ba life and death is in the power of the tongue? Pero, Ang context nun, huwag mong magkamanira ng kapwa. oo, ang context nun, huwag ka magsalita ng pangit sa kapwa mo. Oo. Hindi ibig sabihin na mabuhay ka, bubuhay nga siya. Hindi ganun. Kumbaga, wag Ang pogi natin, mo, naging pogi nga. kumbaga, maging realistic at saka in context tayo sa mga words. Umuso kasi yun no? Oo. Pag kasi selfish ang desire mo or ambitious ka, yan talaga yung paniniwalaan mo na Na-package definition. lang ng Christianity. No? Yes. Naging na-legalize. Parang gano'n. May isa pa na. Na-legalize yung kasakiman mo. May isa pa ako na medyo na off sa Facebook naman. Meron kasing mga advertisement on sponsored para bang ang tawag dito spiritual awakening na tinatawag. Oo, meron ako nakikita. Ngayon, wala naman siyang binabanggit na God or parang sinasabi niya, it is possible to be spiritually awakened. Ngayon, yung mga tao, nagme-message yun, God bless o praise God sa buhay mo, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, bakit yung sinasabing God bless o praise God sa, gusto ko sabihin, bakit yung sinasabing God bless o praise God sa buhay niya? Hindi nga niya ina-acknowledge si God. This is a different doctrine. Yung tinuturo niya is a different Diba? belief. Para sa tingin mo, ito yung mga universal, yung universe is, you can attract the universe, gano'n? Mga Parang animists, naniniwala sila na God is one with the universe. Yun. Hindi na pwedeng paghiwalayin si God sa universe. Kaya may mga mana, may mga chakra, at saka yung energy ng chi or Tao. Hindi siya biblical. Anime, Hindi siya biblical. So, kumbaga, different God ang dating. oo. So, kumbaga, ano yung mo pala? Ano yung take mo dun sa, kung alam mo to yung parang pelikulang lalabas na Dear Satan? Alam mo yan? napanood ko naman. Yung trailer? Napanood ko rin naman yung point na parang dahil napaka-pure nung bata, si Satan parang Parang nagpakabuti parang na soften. Ang take ko doon is si Satan is nagmamasquerade na angel of light. Yes, they can use those kind of ideas. Mas katanggap-tanggap sana Santa na lang, wag Satan. Si Santa na lang. Kasi Satan ang ginamit nila Oo. Hindi ka dapat nakikipaglaro sa mga O kaya pwede principle. siya, no? Pwede kung Oh. masamang tao lang siya, no? Or Ayun, masamang pwede tao yun. lang siya. Okay pa yun Ngayon sabihin, hindi nyo man lang inintindi diyan madalas na de-deceive ang mga tao. Yung hindi masyado lang kayong critical, hindi nyo man lang kasi inintindi Yung other side. Mm. Di ba? Parang ganyan. Kaya karamihan, di ba, yung mga villain, sila nagiging bida ngayon, sila Maleficent, di ba, sila. Ang laban ngayon talaga ay hindi about flesh and blood. Hindi rin yan about intellect. It's about spiritual power So kung akala mo is parang, hindi, I know what's better. Yung parang ganito, wala namang mawawala kung maniniwala ako sa pamahiin. Okay. Mali nga Oo. Ako talagang minsan, nambabara ako ng gano'n, pero pabiro. Okay. Ako din, yung Diba? ginagamit ko example yung pusa kong itim. Sabi, malas daw.
ang point lang natin doon is, hindi eh. Akala mo lang walang nawawala. Pero hindi mo alam, iniinsulto mo yung Diyos sa ginagawa mo na yun. Ngayon, ang magre-react lang naman dyan is, una, Sir, sige, yung hindi naniniwala sa Diyos, or pangalawa is hindi malalim yung pagkakaunawa sa ganung bagay. Meron lang akong random na tanong, sige. lang ako, alam mo. Okay, sige lang. Saan ba nag-originate yung knock on wood? Hindi ako, Hindi yan. I-research nyo ha. hindi ko aware Di yun. ba? Bakit nga kapag kunyari, may araw kang ayaw mo mangyari, tapos nasabi mo, knock on wood. Ganito. Karamihan sa mga pamahiin is meron silang underlying na ibang meaning. Okay. Tapos yun yung pinoproject nila. Mm-mm. So, for example, bawal magwalis kapag gabi. Nung araw kasi is merong sawali yung So, bahay. So, nakaangat yung bahay. Tapos may mga awang kasi yung sahig. So, minsan may dumadaan sa ilalim. Kasi ganun yung ano ng bahay. So, pag nagwawalis ka at gabi, hindi mo nakikita may dumadaan, yung alikabok, nahuhulog dun sa mga dumadaan. Not necessarily malas yung pagwawalis pag gabi. Tsaka yung isusukat yung damit Mga pangkasal, bago kasal, hindi daw matutuloy. Hindi. Ayaw lang nila na magkaroon ng repair o mga ganon. Malis ikaw. Paano ka kung hindi kasya? Sukob. Oo. Yung sapatos yung sinusukot mo bago mo bilhin eh. Ay, bakit yung damit? Kumbaga, gumagamit sila. Illogical. May facade silang ginagamit para hindi mo questionin kung ano yung underlying. Yun. Parang pastor lang. However, dahil lang, may konti lang akong disclaimer. Sige. Meron naman na tradition. Ayan. Iba ang pamahiin, ibang tradisyon. Sa tradisyon, meron namang dapat lang namang ipagpatuloy, walang masama. Kunwari, yung paghuhugas ng kamay ng mga Parisi. Sa atin, kaya natin ina-adapt yung paghuhugas ng kamay kasi marumi yung kamay. Yun. Pero sa kanila kasi, yung paghuhugas ng kamay, not necessarily kalinisan physically, kundi ceremonial. Ritual yun eh. No? Ritual. So, ganun lang. Okay. Next, 14 to 18. Pangatlong beses na to na ready akong pumunta sa inyo. At hindi ako magiging pabigat. Kasi pupunta ako diyan dahil sa inyo. Okay. Hindi dahil sa anong meron kayo. Hindi naman kasi mga anak ang magpo-provide para sa mga magulang nila. Kung di ang magulang para sa mga anak nila. Maganda to. Matutuwa akong ibigay lahat ng meron ako at pati ang mismong buhay ko para sa inyo. Mababawasan ba ang pagmamahal niyo sa akin kasi sobrang mahal ko kayo? Sige, sabihin natin hindi ako naging pabigat sa inyo pero meron pa ring magsasabi na madaya ako at inisahan ko kayo. Bakit? Dinaya ba kayo ng mga taong pinapunta ko? Nakiusap ako kay Titus na pumunta dyan at pinasama ko sa kanya yung isang kapatid. Hindi naman kayo dinaya ni Titus, di ba? Pareho lang ang motibo namin at kung paano kami kumilos. Okay. So, kumbaga dito is binabanggit ni Paul na for the third time, I'm ready to come to you. Isa-isay natin. Yung unang pagpunta niya, yun yung birth out nung Corinthian Church. Doon na buo. Yun yung unang punta niya, of course. Yung pangalawa, ito yung sa pagitan ng pagsulat ng 1 Corinthians and 2 Corinthians na maikli lang, pero asar si Paul. Bakit asar si Paul? Dahil doon sa mga issues and problems sa loob ng church. Itong third time na to na plano is, eto na yung mangyayari pa lang in the future nung timeline na to. If titignan niya kung itong mga Corinth Christian ba na to is nagrepent ba or hindi. Yun. So, i-check niya. Ngayon, sabi dito, itong mga Corinth Christians na to, ayaw niya maging burden sa kanila. So, bakit ayaw niya maging burden? Kasi ayaw maging burden ni Paul sa kanila. Ayaw maging burden ni Paul siya? Sa mga Corinthian Christians. Oo. Kaya hindi siya humihingi ng support sa kanila for his personal gain. Teka lang, di ba kumokolekt si Paul ng pera? Pero remember, hindi siya yung magko-collect. Di ba? Si Titus yung pinapunta para mag-collect siya yung isang brethren. And again, hindi naman din para sa kanya yon, kundi pang tulong niya yon sa mga church sa Jerusalem, yung mahirap na mga churches. Mga persecuted. Ngayon sabihin, hindi ka nga personal na kumuha.
Pero syempre, ginamit mo lang yung mga kasama mo na yan para kunwari, hindi ikaw yung may kinabang, pero pag nakuha na, kukuha ka pa rin siya. So, kung, Nikat. kumbaga, sinasabi ni Paul na kailan ko kayo nilinlang, kailan ko kayo tinrik, or kailan ko kayo niloko. Ala naman, di ba? At saka, kaya nga si Paul nagtatrabaho pa, tent making, and nagre-repair ng tent, is para hindi talaga siya umasa dun sa mga Corinthian Christian. Tapos ganito pa isusukli ng mga taga-Corinth. Oo, kasi 'di ba parang you treat, sabi nga niya, you call me spiritual father, eh, 'di ba? Parang gano'n. At saka, ang pinapoint out niya sa kanila, since hindi pa sila mature, is bilang magulang, siya yung gustong mag-provide sa kanila, hindi yung anak ang nagpo-provide or nag-iipon. Sige, sir. Ngayon, babalansin ko to, no? Hindi ganito ang policy ni Paul sa lahat ng churches. Kasi may mga churches naman na si Paul is gratefully tumatanggap, okay, bilang support. Maluwag siguro, walang issue. Oo. Pero, kapag mature na ang anak at nauunawaan na yung suffering or nauunawaan na yung need for the contribution, then maluwag kay Paul na tanggapin yung contribution ng Corinth Christian. Pag mature na sila, hindi pa mature eh. Ngayon, kung hindi pa mature, kung ano pa yung nasasabi. Ganito din sa pamilya. Magandang concept to kasi sinabi niya yung magulang sa anak. Ay, ito issue to, 'di ba? Yung kaila Carlos Yulo. Ay, niloko pa ka ni Christian Adtuloy tapos nagparinigan eh. Tapos nung dulo. Actually, hati ang tao dito sa dalawang view na ito. It is because marami sa culture natin ay nakuha natin sa konsepto ng Confucianism sa mga incheck. Yung for example is yung paggalang sa mga nakatatanda. Kasi ano nila yun eh, doktrina nila yun eh, na kahit na hindi perfect or mas hindi ano yung idea ng mas matanda, kailangan mo sumunod kasi mas matanda eh. Ang tawag doon sa Confucianism ay zhengming or rectification ng name. So yung subject kailangan sumunod sa ruler, yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki, yung anak na lalaki sa kanyang tatay, yung So, nakababatang patriarchal, kapatid sa patriarchal. matanda, oo. At saka yung nakababatang kaibigan sa mas matandang kaibigan. Kasi ang principle nila, tatanda ka din. Ikaw naman ang susundan. Ngayon, na-adapt din natin yung ganong mga principle. Why? Kasi bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, ng mga Amerikano, at saka ng mga Hapon, is nagpupunta na dito yung mga incheck. And iba sa karamihan sa mga culture nila is na-adapt natin. So kumbaga sa atin, parang hindi natin pwedeng questionin yung mas matatanda. Though may mga biblical principle naman talaga na ituring natin na parang mga magulang yung mas matanda sa atin, but the same Bible is also saying na hindi laging yung mas matanda ang nakakaalam ng tamang karunungan. So ano ang point natin dito? Ang point dito is ang magulang supposedly ang nag-iipon at nagpo-provide sa kanilang mga anak. Ganun sana talaga. Ganun ang dapat. And hindi sana, kasi in the first place, magkaroon sana ng brokenness sa part ng magulang kung ang bumubuhay is yung mga anak. Tapos kunwari magtatampo pa pag hindi naabutan. Oo. Actually, dapat walang ganun eh. Kung meron. Kung wala. Kung meron. Paano kung walang utang na loob daw? Ganun. Dahil pinag-aaral siya. Ang utang na loob is hindi talaga nababayaran, pero hindi isinusumbat. Hindi nababayaran yung utang na pero hindi isinusumbat. Hindi rin pwedeng sabihin ng magulang na hindi dinala kita sa sinapupunan, sisingilin mo siya. Pinag-aaral kita, ganun. Hindi pinili ng bata na ipanganak siya. Obligasyon ng magulang. Obligasyon yun ng pag-aralin, magulang. Kaya kung may naririnig ako, no, yung magulang, hindi ganong, sabi natin, sa bayan, hindi ganong nagtatrabaho, ganyan-ganyan, manginginom pa. Na-off ako doon, tapos pagagalitan pa yung anak sasabihin, pinalaki ko kayo, ganyan-ganyan. Wala dapat ganon. So, kumbaga, hindi ka responsable. Sa tingin mo, ganun. sa Bible, yung magulang ang may pananagutan sa anak. Ang command sa anak is to honor. Ngayon, sa honor na yon hindi siya dinedemand ng magulang sa anak. Utos yun ng Biblia para magkaroon ng maayos na relationship.
at magkaroon ng maayos na pamumuhay, one day yung anak, they may do well in the Pero dami land. ganun sa Pinas. Ang dami, di ba? Parang kaya may prinsipyo ng breadwinner eh. And Ang just Pilipinas. and this is where the Bible divides. Ano ang Saan ba pipili? nakakampi? Oh, Parang ano ganun ba ang dating. pipiliin natin? Yung salita ng Diyos o yung pagiging Pilipino? Okay. If ang pagiging Pilipino natin is to deviate o salungatin yung sinasabi ng salita ng Diyos, then yung characteristic or sabihin nating trait or culture ng pagka-Pilipino na yun is mali. Baliin mo. Oo. Kailangan mong baliin yun. Oo. So kumbaga, hindi madali lang kasi Know your priority. hindi madali lang sabihin kasi yan kasi ganito, ganyan Maoys eh. kasi pamilya nyo. Baka ganun. Yun. Maayos kasi yung pamilya nyo, blah, 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 ganyan, ganyan. And that is why the reason, the culture will never change kasi sa ganong mindset. Cyclical lang dating. Ano? Oo. Pero kunwari, magulang, may sakit, hindi talaga siya capable. Yan. O yun, maunawaan mo yun. Actually, may mga magulang ang may sakit, sila pa yung minsan na Mas masipag pa talaga. nagluluto sila. Tapos para may maitinda, yung para bang dahil nahihiya sila sa anak Ayaw nila, nila maging pabigat. ayaw lang maging pabigat, yun yung mas masarap bigyan. Supposedly, dapat ang magulang nagpapamana. Yeah. Supposedly. Actually, sabi pa nga, hanggang sa anak ng iyong anak o sa apo mo. Proverbs yun. Yun ang wise na magulang. So, kumbaga, Pero bakit ba nangyari sa culture natin is gano'n, na parang... ginawang investment yung anak. Okay. Which is wrong. May tao ba? Hindi, na ano ko to. Akala ko. Yun, ito yun. Okay. Which is wrong. Kasi, yung success ng anak mo is rooted doon sa way mo ng pagpapalaki, ikaw din kung paano ka naging masipag doon time mo. Tsaka, wag mong i-demand sa anak yung mga bagay na naging failure mo noon time mo. Parang ikaw magpapatuloy ng pangarap ko, parang gano'n. O ganon. May ibang buhay yun eh. Ang pwede nating ituro sa ating mga anak is yung fear of the Lord. Pero yung kunwari, buhayin mo kami, ganito, ganyan, ganyan. Actually, hindi niya obligasyon yun. And many people would disagree with me, but honoring your parents ay hindi ibig sabihin na magkakabaligtad yung role ng magulang at nung anak. Yun. At alam mo yung social role nyo, no? Oo. Kung anak ka, At paano ngayon may kapag social role ang Bible. paano kapag ang magulang is syempre tumanda na. Sa ibang bansa kasi may home for the aged eh. Di ba yung nag-aalaga. So dito sa Pilipinas, okay lang ba as a Christian na alagaan mo? Oo naman, Ayun. okay lang naman. Pero may arrangement kasi yan. For example, ako, niniwala ko, wala namang masama na magkaroon ng caregiver, pero make sure may time ka rin sa magulang mo. Hindi yung parang inasa mo lang lahat sa caregiver. Buti nga may caregiver eh. Pero ang point lang, hindi Parang kung wala kang pera, panahon. Kung Oo. wala ka namang panahon, pera. pera ibigay mo. Oo. Pero hindi naman pwede na hindi ka magbibigay ng time. Magbigay ka naman ng time. Okay? Kasi minsan di man pera kailangan nila sa'yo eh, in time. Yun yung hindi na nila kaya. Okay? Ibang case yun. Pero kung kaya mo, tapos parang nakaasa ka lang, medyo hindi siya magandang... Kaya mo magtrabaho, Oo. able ka, hindi ka naman handicap. Tapos sasabihin, binago ka na ng pera, blah, 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 ganyan, ganyan. Pero sinasabi din ng Bible, wag pakainin yung tamad. So, kumbaga, So sasabihin mo lang doon, why do you always make make me you feel feel that I'm the enemy here. Ang salita ng Diyos ay hindi ginagamit para pakabig sa atin yung blessing. Ginagamit natin yung salita ng Diyos para baguhin yung ating pamumuhay, mag-conform tayo sa image and Madali likeness kasi ni mag-quote Christ. ng Bible. Yes, exactly. Lalo na kung gusto mong mamanipula Oo. ng tao. Meron pa nga yung sasabi, yung don't judge me. Pero may sinasabi sa Bible na kailangan O i-judge. judge righteously. Meron pang, ang pinaka subtle at nakakainis na principle ngayon is yung kaya mo yan, positive ka lang, wag mong pansinin. Okay siya, pero kung tinatanggalan ka niya na accountability sa mga pananagutan mo, nagiging toxic positivity yung ginagawa natin. Kasi may mga ganun eh, yung wag kang ikaw ang maging dahilan ng ganito, ganyan-ganyan, ng kapwa mo, na ma-discourage sila. Kunwari, mali nga yung ginagawa, mali behavior, bawal kang pagsabihan. Tama. Kumbaga, may Weak ka. balanse dapat ang lahat ng bagay. Even ang Biblia is merong balanse. May pagsaway din kasi. Yes, yan. Yun yung dapat malaman. Alam natin kung kailan natin sasawayin. Alam din natin kung kailan natin i-encourage. Okay. Kasi may mga tao nakasaway-saway na.
Okay. Hindi na encouragement ang kailangan. Oh. 'Di ba? May ganun. Yes. Kaya sabi ni Paul dito, hindi yung pera nyo ang desire ko, kayo mismo. Mm. Yung affection Kasi nyo. nagfa-function ako sa social role ko bilang mga magulang nyo na ako magpo-provide, Yeah. hindi kayo. Oo. So hindi ko kayo hinuhututan. Parang Oo. ganun gusto niya. Yun nga yung pinopoint out niya dito. Oo. Tsaka, hindi, crafty ba akong tao? Nakilala niyo ba ako bilang crafty na tao? Okay. Kani, So parang Paul. inano din niya yung sige nga tingnan natin yung track record ko. Oo. Ganun din niya. Yes. So, kumbaga, Blameless siya eh. so, No? kumbaga, kinailangan niya sabihin yun Tingnan para nyo nga yung i-point out lifestyle ko. na, Di ba? oo, Parang ganun. para i-point out na, bakit ganyan yung tingin nyo sa akin? Oh, yun. Umaman ba ako dito? Oo. Parang ganun. And, Ano ba lifestyle ko? biruin mo, 1 year and 6 months siya nagstay para lang tulungan na makatayo sa sarili nila yung church ni Christ doon sa Corinth. Tapos siya pa yung pag-iisipan ng hindi maganda. Mm. Okay, 19 to 21. Sige na nga. Last na yata to. Last na yan. Iniisip nyo ba na all this time pinagtatanggol lang namin ang mga sarili namin sa inyo? Hindi ganon. Nakikita ng Diyos na sinasabi namin kung anong gusto ni Christ na sabihin namin. Mm. Mga mahal naming kaibigan, Mm. ginagawa namin ang lahat ng to para sa ikabubuti nyo. Mm. Natatakot ako na baka pagpunta ko dyan, Mm. iba kayo sa gusto kong makita. At iba rin ako sa gusto nyong makita. Natatakot ako na makita ko kayong nag-aaway, nag-iinggitan, mainitin ang ulo, makasarili, naninira, nagchichismisan, mayayabang at magugulo. Natatakot ako na baka sa susunod kong punta dyan, ipahiya ako ng Diyos ko sa harap nyo at baka maiyak ako kasi hindi pa rin pinagsisihan yung mga maraming nagkasala noon, yung mga ginawa nilang kabastusan, immoral at kahalayan. Okay. So, kumbaga, pwedeng sumagot na naman yung mga Corinthian Christians dito na, nag-excuse ka lang eh. Bakit? Sabi ni Paul, hindi ko kailangang i-excuse yung sarili ko sa inyo. And in the first place, even sa harap ng presensya ng Diyos, wala naman siyang kailangang i-excuse sa kanila at wala naman talaga siya in the first place kailangang ipaliwanag sa kanila. But then, eto, nakikipag-usap siya ng maayos sa kanila. Why? Hindi para labanan niya yung mga super apostle na mga false prophet. Ano yung goal niya? Ang goal niya ay gisingin itong mga Corinth Christians sa narcotic effect ng mga doktrina nitong mga super apostle na false prophet. Ka-epekto kasi sa buhay nila talaga eh. So, ano yung naman narcotic effect na to? Yes, Anything na pinamamanhid niya yung ating kaisipan sa tamang pag-iisip patungkol sa salita ng Diyos. namamanhid, ganon. Oh, namamanhid. For example, puro blessing lang, ganyan, puro positive lang. Huwag mo sasabihin na may sakit ka, sabihin mo, ay, ang ganda nung pakiramdam ng ulo ko. Hindi ganon. Kumbaga, kung masakit, edi masakit, sabihin mo. Hindi yung sabihin, ay, hindi masakit. Kasi So, kapag sinabi ko, nagkakatotoo. So, kumbaga, alisin yung mga ganong concept. See, life in the power of tongue. At saka nakaka-addict kasi, lalong-lalo na yung mga shared post sa Facebook na nakaka-motivate. In fact, the motivational quotes, lalong-lalo na yung mga hindi biblical, they do more harm than motivate the person to change. Okay. So, kumbaga, yun yung mga example na narcotic. Sometimes it encourages na to continue the life without God eh. Oo. No? O kaya to continue your life na ayaw mong harapin yung accountability na dapat meron ka. Yung reality check sa buhay mo. Oo, ayaw mong harapin. Parang very idealistic na lang. Oo. Wala nang realism. Para ang dating pa mali yung taong concern sa'yo na kinokorek ka, ang tama is yung mga tao na hindi ka kinokorek. na Nangyayari ina-approve yun. ka. Oo. Yung, Which is very sad. Oo. Dahil kung ang mga taong nakapaligid sa'yo Oo. is minsan hindi ka man lang sinasaway, hindi ka tayo tunay na mahal. Meron akong ganyan na ka-work. Kinausap ko siya minsan na privately. Tapos nalaman-laman ko na umiiwas na kasi nga na-judge ko na daw ganito, ganyan. Sa loob ko naman,
Pag sinabing judge, ano ang meaning nun? Ba't ba laging negative ang dating noong na-judge ganito, ganyan, ganyan? If in the first place is meron kang accountability na dapat harapin tapos tinatakbuhan mo by means of not communicating with that person in quote and quote peace of mind or gusto mo okay ka or hindi ka ma-question dahil hindi ka sanay sa confrontation, that is lack of accountability and pangit yun. One day, haharap ka pa rin doon and marirealize mo na yung mga tao na hindi pinarealize sa'yo na you have to be accountable, sila pala yung mali. Yung mga tao na pinapaalalahanan ka sa mga bagay na dapat kang maging accountable, sila pala yung tama. And it's already too late. Why? Tama. Pangit na yung naging tingin mo doon sa mga Bias tao. ka eh. Ayun. So, kumbaga, Allergic siguro ang tao sa sakit. No. Or hindi lang tayo nasanay na ngayon sa panahon ngayon na masaktan para sa ikabubuti natin. May ganun sa tingin mo? Generation? tama naman na kailangan... Sa culture ngayon? Sa culture ngayon, tama naman na graciously nating sabihin ang katotohanan. Okay, tama yon. Pero yung na-desensitize na tayo or para na tayong nakadroga na kailangan laging masarap sa pakiramdam lahat ng sasabihin, may mali na doon. Yung sabi mo parang naging droga ang dating. Yeah. Kaya nga sabi, Narcotics ang kaya nga dating. sabi ni Karl Marx, ang religion daw ay opium ng masses. I would have to agree with that because ako hindi ko naman ina-associate na yung Christianity would be on that definition ng religion eh. Pero kunwari religion lang. May mga sanga ng Christianity na at mga tao na quote-unquote Christian daw is nagamit yun for some other purposes. Yes, for the opium of the masses. In what way? Sabihin natin na puro positive lang, wag mo harapin yung katotohanan. Yun, opium yun. Ano pa? Hindi ka mag-aral kung ano yung sinasabi talaga ng Biblia, kundi maniwala ka lang lagi sa mga positive at manifesting na sinasabi na yan. Yun, opium pa rin yan. Yung sabihin natin na hindi ka na mag-isip, hindi ka na pwedeng mag-isip on your own kasi kino-question mo na or nagre-rebelde ka na sa tinuturo. Opium yun. So, anything na... Very, manipulating. Yes. Anything na namamanipulate ka to go outside the balance. The equilibrium, the homeostasis. There is something wrong with that. Yes, there are some extremes in the Bible, pero even in those extremes, meron pa ring equilibrium na tinatawag. Ibig sabihin, may mga kinonsider pa rin doon. Unlike yung ibang mga tao na nag-extreme sila pero hindi nila nakita kung ano yung extreme ng mga bagay na yun. At ang ayoko pa sa lahat is yung gagamitin mo yung Biblia para i-justify yung mga decisions mo sa buhay. When in fact, those decisions are not rooted spiritual. They are rooted on your selfishness and consequences of your action. Huwag sanang ganun. Yun. Kasi ang mangyari, kapag ganun tayo, parang lagi na lang tayong merong pwedeng gamiting verse na pangtakip dun sa ating mga pagkukulang. Oo, kanya na may kasalanan ka. Oo. Tapos nakahuli ka, then may consequence ka, masakit. Oo. All things work together for good. Hindi po pwedeng i-coach yun. Kaya nga, Diba? lagi ko nire-remind na ang Bible ay hindi para pakabig sa atin yung mga bagay na gano'n. It is to change. Kaso nga lang, mas madaming views yung gano'n. Mas mas sikat. Sir, paano yun? Di ba si God dinemonstrate niya yung love niya sa atin na while we were yet sinners, Christ died for us. Di ba sir, pakabig sa atin yun? Pakabig, pero He is calling us out to be responsible na ngayong alam mo na tumalikod ka sa kasalanan. So, kumbaga, hindi siya pakabig na walang responsibility. Hindi siya yung pakabig na wala ka nang gagawin. Ang ginagawa kasi ng iba, kunwari may issue na totoo naman, ayaw mong harapin, ang gagawin mo na lang, wag na lang magpansinan, di mapag-usapan, papapanisin, hahayaan. You should not become accountable kapag Hindi ka nag-grow. Hindi ka nag-grow. And the next time na may ganun uling mangyayari, ang mali uli, yung tao na magpo-point out nun sa'yo, then ikaw, hindi ka magmamature na harapin yung ganung bagay. Tapos kukwento mo sa iba, alam mo ba, ganito ginawa nila sa akin, ang sama nila, no? Naiba pa yung narrative ng kwento. Tapos pag mangyayari, magkakaaway din naman kayo ng sinabihan mo na yan. And then hahanap ka uli ng ibang tao na ikukwento mo na ikaw uli yung
biktima. Uulit, di Ah. ba? Uulit. Hindi ka kasi nag-grow nga. Then one time, may kausap ako, Once na hindi mo yan napasa, repeater ka. Yeah. Kaya nung kausap ko one time, no, umiiyak. Mm. Sabi ko, ba't ka umiiyak? May ginawa ba ako sa'yo? Hindi ba ikaw ang may ginawa sa akin? Sabi ko, huwag kang umiyak. Baka isipin nila, ikaw yung biktima. Sabi kong ganun. Ano nalagay ng katrabaho mo? Okay na kayo? Sinong... Yung sinabi mo na ginudge mo daw. Haharapin ko palang uli siya sa meeting namin. Pero paano ginudge? Meron kang... may sinabi kasi kong statement regarding sa niya, sa past niya. Na-aware ako. Pero again, kahit alam ko, okay lang naman. Ang ginawa, nilayo niya agad yung sarili niya sa akin. Siya yun. Pero nung nag-search ako ng clarification, nakausap ko yung mga taong involved and totoo talaga. So hindi siya Hindi hearsay. Hindi siya hearsay. Totoo talaga. Kasi merong witness tapos yung mga taong involved is nagva-vouch na totoo talaga nangyari yung bagay na yun. So kumbaga malaki chance na hindi to... Pero pinapansin ko pa rin. Kumbaga knowing that at knowing din na ganun yung tingin niya sa akin, pinapansin ko pa rin. Why? Kawork ko At saka sa Christian, pansinin mo, gawa mo pa rin ng maigi. Parang na-offend siya ng... sabagay. Lagi naman ganun. Sige, alis muna tayo ng bahagya sa sa Bible. Doon na lang muna tayo sa mga social norms. Sige. Okay. Alam mo ba na ostracism at saka yung mga chismis, ganyan-ganyan, meron niyang, hindi ko sasabing tama yung mga chismis, yung mga ganyan-ganyan, no? Magbalik tanaw lang. Pero part siya ng, tawag dito, part siya ng, na nagkokos sa isang tao na maging maingat sa kanyang ginagawa. Halimbawa, huwag ka talaga magnanakaw kasi machichismis ka. Huwag ka talaga mangalunya. Huwag ka lalabas talaga na ganito, ganyan. Machichismis ka talaga. Deterrent ang dating. Oo, deterrent yung mali yung chismis. Pero, kumbaga, meron niyang role or meron niyang factor para ikaw, huwag mong gawin yung bagay na yun. Mag-conform ka dun sa specific na yes. So, behavior. yes. So, again, ulitin ko. Dahil pangit ito, ayokong mangyari ito sa akin. Yes. Parang ganon. Oo. Ngayon, ang gusto ko lang paalala sa bawat isa sa atin, let us be accountable sa lahat ng ating actions and lack of actions. Ngayon, kahit pala katamaran din. actions and lack of actions. Ngayon, wag mong i-blame sa ibang tao yung in the first place, ikaw ang merong pagkakasala o pagkukulang. Kasi kunwari, alam mo ng pagkakasala mo, tas pagkukulang, para hindi niya alam. Yun yung sinasabi sa Bible na go talk to him in private. Ayun. Paano kung hindi siya naniniwalang siya yung may kasalanan? Magsama ka pa isa. Okay. Ayan. Yun na nga. Hanggang saan ko mausap na yung pastor. Masakit sabihan ng katotohanan. Okay? Paano yun? Kapag dalawa na kayo, sinismiss nyo ako, dalawa na kayo. Tapos sa susunod, pangatlo, dapat di na malalaman ni pastor to, sinismiss nyo. Kung nung unang kinausap ka, nagbago ka, again, mali yung chismis. Kung nung una pa lang kinausap ka, nagbago. Actually, ito yung point may kausap ako minsan Huwag kang magalit na, kunwari may sinabi sa ibang tao, yung sinabi mo pa lang hindi na maganda, dapat dun pa lang alam mo na yung sinabi mo hindi na maganda, dun pa lang, tahimik ka na. Ibig sabihin, unang gate pa lang. Ibig sabihin, dun pa lang, marunong ka na mag-sorry. Mali na nga yung sinabi mo. Kanyari ganito. Ako na, nagmura ka. Kanyari ako sinabi ko, sige. alam mo, pangit si Juan Tapos, sinabi ko kay Juan. Juan, sabi ni pangit ka daw. Ngayon sabihin, ikaw kasi ba't sinabi mong ganon? In the first place, bakit lumalabas? Diba, bakit may mga ganon lumalabas sa bibig mo? Yun ang hindi nare-realize ng tao. Ngayon, harapin mo ngayon sinabi mo, patunayan mo, pangatawanan mo. Bakit mo yun nasabi? Minsan may ganito ang pag-aawayin. Sino ba kasi nagsumbong na yan? Ganyan. Ang sabi kong ganon, bakit kailangan pantuntunin kung sino nagsumbong? The point na talagang may nangyaring ganyang salitaan, dun palang mali na. Yun yung madalas natin, even ako, sometimes hindi natin nare-realize na yung lumabas pa lang sa bibig natin, nagkasala na tayo Yung hanapin kung sino yung nagsabi, bakit?
Kasi hindi ma-expose na mali yung sinabi mo kasi wala nagsabi. No, sa harap ng Diyos, sa presensya pa lang ng Diyos, kahit walang Sablay, nakarinig, sablay ka na doon. Yung sometimes we have to be humble enough na wag na tayong manisi ng ibang Hindi, ganito tao. kasi. Siguro, Oh, tingin ko, oh, hanggat wala pang nakakaalam, mm. feeling natin, safe tayo. Or Wala tayong feel, ginawang mali. oo, Hindi alam ng Diyos. Hindi oo, alam ng... No. oo. Once na kumalat, doon pa lang natin ma-realize na, hala, baka nga may mali. Aware ba sila na even yung ating kaisipan ay hayag na pananalita sa Diyos? Paano pag ganun Ayun pa? nga, awareness ang problema. Oo, doon. yun. Once na hindi pa nakaka-counter-check ng iba. Ah, Diba? pero sa totoo lang, nung Walang integridad. nung Kunyari ganito, isa akong accountant, nandadaya ako. O isa akong politiko, isa akong taga-gobyerno, nandadaya ako. Walang nakakahuli. Hindi ako nakukonsensya. Diba? Pero nung nahuli ka na, Nung nahuli ka na, doon pa lang parang nakakahiya. Ayaw ko makita yung mukha ko, ayaw ko ipakita. Di ba? kaya may kanta ka, no, I know you are only sorry because you got caught. Hindi. Tama. Dahil ang totoong Kristiyano, nung Wala na-realize siyang niya na integrity, mali di siya, ba? yeah. Ano lang siya, takot lang siya sa punishment o sa Yes. kahihiyan na Okay. ginawa niya. Ah, Pero sa ginawa niya bilang sinful act sa Diyos, yun ang wala siya kanya. Ngayon, tapusin natin ng mabilis lang, Sige. Ngayon, babalik si Paul for the third time. Okay. Ngayon, anong aabutan niya? Aabutan ba niya yung mga Corinth Christian na pinagmamalaki niya? Or hindi? Ang kinakausap niya dito, hindi man nagkasala in the past, kundi yung mga hanggang sa pagdating niya, nagkakasala pa rin, ayaw mag-repent. Ngayon, kung ganun daw sila, i-expect nyo na rin na yung darating din na Paul dyan is iba. Mm-mm. Ibig sabihin, mas severe. Yung kinakailangan ng panahon na yun. Yes. So, kumbaga, pero sabi naman niya, kung ang abutan niya is hindi maganda, malulungkot siya at ma-humble siya. Kasi parang napahiya siya, parang anong klaseng tatay ako, hindi ko man lang kayo naisaayos. Parang ganun yung magiging dating Ang ano pa rin siya, no? Parang inari pa rin niya yung Inari pa rin responsibilidad, no? Oo. At di siya nanisi, no? Yun pa rin yung point niya, parang pagdating ko dyan, at ganyan, yes, ibang Paul yung makikita ko pag hindi pa rin nagre-repent, pero malulungkot ako. Why? Kasi hindi ko kayo naisaayos kay Lord. So, sa dulo pa rin, yung sarili pa rin niya ang parang may pagkukulang Pero sino yung ina-expect pa rin niya na sabihin natin makapagpapasaya sa kanya, di ba? Yung nanakit din sa kanya. Mm-mm. Yung Once mga... na nag-repent, di ba? Ayun. So in short, mahal talaga ni Paul itong Corinth Christian. Kaya nga di ba sabi kay John, there is no, ayun tawag dito? There is no greater joy than this, than to see my children walking in the truth. So, yun yung sanang maabutan ni Paul. Sabi ng mga scholars, may 4 daw na sulat sa Yung Corinthians. dalawa na wala. Yung 2 daw nawala. Siguro, inalaw ni Lord na yung 2 mawala. Para dito lang sa 2 na to, matuto tayo, wag tayo abutan ng 2 pang sulat na hindi pa nagre-repent. Ayun lang. Ay. Okay na tayo. Okay na. So, yun lang, guys. Kayo matigas ulo, ha? Bye.